Okay, content muna tayo ng charting. It's been a while since nag-content tayo ng charting. So, ano ba ngayon? Thursday? So, technical Thursday. Alright, so si CPI kagabi lumabas na. The news is below expectation and below from last month's CPI result. So, definitely bullish kay gold, bearish kay dollar. Kaya kung makikita nyo dito si gold, after ilang araw siya nag-consolidate mula last week, bigla na siya nagkaroon ng pag-break out of this box. So kung eto, lalagyan natin ng box para maging clear tayo sa naging breakout niya. Ayan. So makikita nyo, kaka-breakout lang niya kagabi. And this is good news kasi tapos na tayo sa pagka-consolidate. Okay? So ngayon, one way we can take advantage of this is kung if eto, babalik siya towards the supply and demand, then pwede tayong mag-buy pataas kung magre-retrace. Pero if not, hahanap tayo ng mga minimum na retracement within these 4-hour candles. Hanap tayo dyan ng mga retracement, then pwede tayong sumakay ng buy pataas. Okay? Dito tayo ngayon sa office. Kasama ko si Coach. Ayun. Coach, musta? Ayan. So, ayan. Today, kung magkakaroon siya ng pag-pullback towards this supply and demand zone, ay maghahanap ako ng buy setup. Ibabay natin si gold. Pero, ito nga lang, you have to look at gold on a higher perspective. Kasi kung punta tayo sa daily, medyo itatamaan pa siyang another supply and demand sa taas. Pero, sa ginawa niyang pag-ipon na to sa consolidation, mukhang kakayanin naman yata mag all-time high either today or mamaya or bukas. So, let's see. Okay? Kung mabibigyan tayo ng pag-pullback today, we'll take that advantage as a way na maka-entry tayo ng maganda for a good buy position para masakyan natin yung panibagong all-time high. Kasi ang next target natin, $3,000 na eh for gold. Kaya, let's see. Let's see later. Okay? Good luck to us, ladies and gentlemen. Good luck sa mga trades nyo. And may all of us be profitable. Alright?